Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ay Zarina Espalomate. Inalahat ko ang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Setting Healthy Boundaries. No, yung scripture po natin ngayon is Proverbs chapter 4 verses 23 to 27. And sinasabi po dito na, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips, and let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left. Do not turn to the right or the left. Keep your foot from evil. So, yung sinasabi po dito na bantayan po natin yung heart natin, no? Maging guardia tayo sa heart natin. Kasi diba, ng mga talks, yung mga devotion nakaraan is about sa kasalanan, the tokso. Kasi diba, nanggagaling yung tokso sa heart. So, maging guardia tayo ng ating puso, no? Then, mag-set tayo ng mga boundaries sa ating ginagawa. So, katuruan po natin ngayon is the human heart is the originator of sin. At tulad nga po ng sabi ko, is guardian dapat natin yung ating mga puso, no? Sa tulong ng Diyos, sa mayamang biyaya ng tulong ng Diyos, no? Kasi nga yung kasalanan po, katulad po ng sinasabi ko, is nanggagaling po sa heart. Diba? Nagisimula po sa heart yung mga kasalanan or tokso na nagagawa natin. Kaya dapat guardian or bantayan po talaga natin, no? Diba sa puso natin, lahat nagmumula yung kasalanan, and nagmumula yung kasalanan sa heart, then lumalabas sa bibig, sa tenga, sa mata, sa kamay, o kahit saan pa man, no? Kahit saan ng ating parting katawan, no? So the human heart is the originator of sin. Next is the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. So sinasabi dito na dapat yung bibig natin, yung mata natin, then yung feet natin is may boundary, no? So bilang Kristiyano na tagapasunod ng ating Panginoon, may boundary dapat tayo. Like, hindi ka magsasalita ng mahalay, no? Na makasakit sa ating kapwa, 'di ba? Boundary niyan, hindi ka magsisinungaling, no? Kahit na magalit sa'yo yung tao and anything, basta masabi mo yung totoo, 'di ba? Then, yung mata naman natin, dapat straight lang. Straight ahead yung tingin. Huwag yung biglang liko. Yung ganun daw po. Yung bawal yung biglang liko. Then, sa paa naman po natin is boundaries din, no? Like, punta ka sa tamang lugar na hindi ka madadaan ng tokso, no? Like, sa bar, beer house, ganun daw po, no? Yung mga lugar na may expose ka sa tokso. So, maganda yung may healthy boundaries ka, no, sa bawat ginagawa mo. Diba, sa atin kanya-kanya application. Pero, yung pundasyon natin is yung Bible. Like, kung ano yung sinasabi sa Bible, tayo na lang yung mag-apply sa sarili natin. Hindi yung sinasabi dito. So, mag-set tayo na kanya-kanya nating boundaries. Is the person with clear boundaries will prosper. So, sinasabi po dito, yung mga taong may clear boundaries, no? When it comes to relationships, studies, and so on, ayun yung mga taong magtatagumpay sa buhay. Diba? Ikaw, sa study mo, parang focus ka sa study mo, may boundary ka na. Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng sumuko, hindi ka pwedeng matokso. Kasi yung boundaries mo is makapagtapos ka. So, yun, matatagumpay ka kasi nga may boundaries ka. The person with clear boundaries will prosper. So, bilang application, may 3 commitments po tayo, no? Number 1 is, I will not entertain evil thoughts in my heart. So, yung mga tukso daw na papasok sa atin is wag natin i-entertain. Yung entertain natin si God, salita ni God. Diba? Ayun po yung dapat natin wini-welcome sa ating buhay, no? And si God lang yung dapat maghari, umupo, magpasya sa sarili natin, no? Kasi siya yung nagbigay ng buhay sa atin. So, yung mga kasalanan o tukso, hindi dapat natin i-welcome, no? I will not entertain evil thoughts in my heart. Next is, I will not speak perversely or engage in corrupt talk.
Dito naman po, yung sa salita, sa mouth, sinasabi po dito na hindi ka may pagchismisan, hindi ka kagawa ng kahit anumang makakasakit sa kapwa mo. Ayun po, no? Like yung mga bagay talaga na makakasakit sa ibang tao, no? I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Next is, I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. Sinasabi dito, ma-focus ka kay Jesus, no? Pagbawalan mo yung sarili mo na ma-expose ka sa tukso. Ayun po yung sinasabi dito. I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. So, sinasabi dito na kapag yung tatlong commitment na is in-apply sa buhay natin, isa is lagyan natin ng boundaries, samahan natin ng boundaries, ng healthy boundaries, is maging prosper tayo. Ayun po yung sinasabi dito. So, ayun lang po ang natutunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa atin.